Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, ito na naman ang inyong programa ng Diyos na makakasama nyo ang abang lingkod nyo ito sa Panginoon, sa kapatid nyo sa pananampalataya. Isang oras po na tayo magkakasama-sama. Tayo ay magninilay-nilay at makikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid namin sa Pangasinan. Masanto siya, labit si kayong. Amen. At ang mga kapatid natin, ang mga Ramirez family, ayan, kasama na natin. Si Nanay Glo, kanina nakita ko, sa group, nakita ko ng pangalan ni Nanay Glo, ang mga Liaban family, si Ate Marita, ang mga si Brother Lando at si Ate Bless, kasama rin natin. Aba, yung aking apo, si Shanjel, Naomi, Pine, kasama rin natin, mga minamahal ko mga kapatid. At sabihan mo na yung mga kasama mo sa bahay, magsisimula na tayo. Yan. At kasama na rin natin si Ate Mary Ann at si Brother Lito Swain, sila Ate Dina, Luanson and family, ang Vergara family sa Curayaw, sila Kuya Obet, Curayaw, Dapitan, sila Kuya Obet, Kuya ang family, dyan sa Dinahican, sila Ate EJ, sa Bacolod, nakauwi na ba si Ate EJ sa Bacolod? Si Brother Toto, si Kuya Johnny, si Nanay Elsa sa Dinahican, sa Gumian. At ang mga kapatid natin, ang mga Sacno family, sila Ate Cherry, at ang mga Villaflores family, kasama rin natin. At ang mga kapatid natin sa Curayaw, ang Acosta family, si Brother Tagumpay sa Bacolod, at si Ate Daisy sa Curayaw. At kasama na natin, nakita ko na ang pangalan ng aking magandang mami, si Nanay Glo, at ang aking pinsan, na si Ate Novi Anghiron and Lopez family. At yung mga kapatid natin sa ibang bansa, ayan, naghihintay pa ako ng mga mga kapatid natin sa ibang bansa. Sila Ate Celeste, sila Ate NJ, sila, ayan, si Ate Analisa, dyan sa Kabulan, dyan sa Pag-asa pa rin. At sila Ate Joanna Rumakin, ang Rumakin family, ang Manalo family, ang Moreno family, ang Aliswag family, ang Mawal family. Yan, kasama rin natin yan. At ang Pangilinan family. Si Pastor Dong, kasama rin natin. Mukha yatang, tama. Break time na naman ni Pedong. Ang Gemson family, kasama rin natin. Sila Ate Edna, Kuya Romy. Yan. At ihanda natin ang ating mga sarili at tayo ay aawit sa Panginoon. At marami-rami na tayo, mga minamahal mga kapatid. At tayo sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Ating ideklara ang kanyang kabutihan. Siya noon, ngayon, at magpakailanman, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Na sa atin ay nagmahal ng todo-todo. Na sa atin ay nagbalot ng kanyang... Ayan, we're back! At ayan, kasama rin natin si Pastor. Pastor Ronnie Manalo, ang aking inaanak na gwapo. At sama-sama rin nating panalangin ang magandang signal at pansamantalang nawala ako sa ere. Subalit unahan na natin to ng pag-awit, mga minamahal kong mga kapatid. At andyan din, kasama rin pala natin si Ate Lolit Bernaldez, Kuya Rudy Guillermo. Diyan, kasama na natin si Ate Maribel, Salivio Cabañez Vergara. Haba ng pangalan ng ating kapatid na ito.
katapatan mo'y laging nasa aming puso. Sama-sama kami awitan ka, sama-sama kami dadakilain ka. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago, kaya't papuring alay ko sa'yo lamang, Jesus. Noon hanggang ngayon, O Diyos, hindi ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, katapatan mo'y laging nasa aming puso. Sama-sama kami awitan ka, sama-sama kami dadakilain ka. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago, kaya't papuring alay ko sa'yo lamang, Jesus. Dakila ka, aming Jesus. Dakila ka, aming Panginoon. Ang ngalan mo itataas, sa buong mundo itatanyag. Dakila ka, aming Ama. Mula noon Hanggang ngayon, O Diyos, hindi ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, katapatan mo'y laging nasa aming puso. Sama-sama kami awitan ka, sama-sama kami dadakilain ka. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago, kaya't papuring alay ko sa'yo lamang, Jesus. Dakila ka, aming Jesus. Dakila ka, aming Panginoon. Ang ngalan mo'y itataas, sa buong mundo itatanyag ka, aming Ama. dakila ka, aming Jesus. Dakila ka, aming Panginoon. Ang ngalan mo'y itataas, sa buong mundo itatanyag. Dakila ka, aming Ama. Dakila ka, aming Ama. Dakila ka, aming Ama. Dakila ka, O Diyos, aming Ama na napakabuti, sa iyo lahat ang papurit, pagsampat, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Isang magandang gabi muli sa inyong mga minamahal kong mga kapatid, at sa ating kapatid na sila Kuya Allen.
diyan sa Impanta, ang Gascon family. Magandang gabi po kila Ate May Serbano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga Pahardo family, ang Cangayo family, kasama rin po natin at atin ang simulan ang pinakamainam na bahagi ng programa ng ating Diyos na ating pagsasalusaluhan ang kanyang magandang balita, ang kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa chapter 10, verse 9 to 16. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. And a happy new you. Yan. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang iniada nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit, at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya isang tinig, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Ito ang sagot ni Pedro. Verse 14. Underline nyo ang talatang ito. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marubi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon at ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Verse 16, ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Tayo po ay yumuko at humingi ng patnubay sa Diyos. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, sa iyong masaganang trono ng biyaya. Sa iyong kabanalan kami po ay nagpapalinis, aming Ama, sa lahat ng aming karumian, sa aming mga isip, salita at sagwa. Narito po kami, kumikilala na ikaw, na sa aming buhay ay kung wala po kaming magagawa. Narito po lagi kaming umaasa at dumidepende, tanging sahin na nais mong iparating po sa amin. Mabuksan po kami sa isang katotohanan na kami po bilang mga tinawag mo at pinili mo ay tumatayo sa iyong harapan na lantad ang lahat sa aming mga buhay. Baka kami po ihubugin mo ayon sa iyong nais, ayon sa iyong pagkatawag po sa amin. Maging kalarawan po kami ng Panginoong Kristo. Ito ang aming dalangin na may pananabik at kagalakan sa iyong pangalan, Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, yan. Magandang gabi muli sa inyong mga minamahal ko mga kapatid. And Ate Reby is kasama na rin natin si Kuya Romy, kasama rin natin sila Ate Aileen Alejandre, sila Ate Gercel Clyde de la Cruz. Ganda naman pangalan ni Ate Gercel. Tayo po ay nasa part 3 ng ating pinagsasalusaluhan na The Cure of Death. We are on the part 3 and still the theme of our study is the church under pressure. At ating pinag-aralan, kapatid, ang mga iba't ibang uri ng kamatayan na tinalakay natin mula sa chapter 9, verse 32 to the following, up to this chapter 10, 1 to 8. Yung una nating tinalakay na uri o anyo ng kamatayan ay patungkol po sa paralysis o pagkalumpo ng ating mga spirito. At pangalawa, ito naman po ito yung physical death. Another form of death is physical. It is the
more fearful form of death. This is the actual ending of life. And number 3, we have tackled last night, about what we call, tinatawag nating spiritual death. Yung kay Cornelius, na isang reliyoso, debotong tao, mabait na tao, tumutulong, gumagawa ng kawang-gawa, puno ng mabubuting kabutihan sa buhay, ay makikita natin ay hindi paligtas. Nagbibigay sa atin na ito ang isang uri ng kamatayan na patay sa espiritu, na hindi nabubuhay ng mabubuting gawa. Ang espiritu. Ang espiritu lamang ang makakapasok sa langit. Ang buhay na spiritual, siya lamang makakapasok, pero ang buhay na laman, hindi makakapasok ito sa langit. Ito ay hanggang lupa lang. Kaya si Cornelius, bagamat ito ay mabait, reliyoso, deboto, sincero, at sagana sa pagkakawang gawa, mapanalanginin, pero hindi ligtas, subalit salamat sa biyaya ng Panginoon na siya ay naniniwala na meron Diyos at hinanap niya ang Diyos, at ito ay nanalangin. Naniniwala siya, natutulungan siya ng Diyos, kaya sa kanyang panalangin, tinugon siya ng Diyos at nagpadala ang Diyos sa kanya ng anghel. At upang utusan ito, nahanapin ang isang tao na nanggangalan na Pedro, na maghahatid sa kanya ng mabuting balita at ipapakilala sa kanya upang mapakinggan niya ang ebanghelyo, ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Ito nga po, itong si Cornelius ay nakatanggap ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa pangangaral ni Pedro. Pero kapatid, ay dito po sa 9:16, hindi po ako makalayo dito. At gusto ko ring ipahatid sa inyo itong pang-apat na anyo ng kamatayan. Pang-apat na uri ng kamatayan. Ito yung another form of death which we call prejudice or bigotry or snobishness, na tinatawag natin na maling matuwid na opinyon o paniniwala o palagay. At yung bigotry naman o bigotria, kapatid, ito po ay tinatawag nating pagkapanatiko at yung pagmamataas. Ito po ay mga anyo ng kamatayan. At itong binasa po natin, ito po ay tungkol kay Pedro. At sa ika-6 nga po, siya po ay nagdarasal. Oras na nga po ito na ng pananghalian niya. Pero ay umakyat at nagdasal, and he fell down in a trance. Nakakita siya sa kanyang pangitain, kapatid, na bumababang isang balabal na malapad na kumot, na ito ay nakatali sa bawat sulok, at meron po itong laman ng mga iba't ibang uri ng hayop na may 4 na paa at mga uri ng mga hayop na gumagapang at lumilipad. At sinabi nga ng Panginoon sa kanya, ginising niya, bumangon siya, kumatay siya, kumain siya. Verse 14, sinabi niya, kapatid, na hindi maaari, Panginoon, hindi ako kumakain ng mga bagay na marumi at karumalduman. At itong pangitain na ito ay ipinakita sa kanya ng 3 beses. Sa isang insidente, isang okasyon, 3 beses pinakita sa kanya ito. At ito ay isang kakaibang karanasan na nangyari sa buhay po ni Apostol Pedro. At merong itinuturo po dito, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi lamang kay Pedro, pati na rin sa atin. Ang itinuturo dito para kay Pedro ay dahil gusto ng Diyos na pagalingin itong si Pedro. May sakit po ito, si Pedro.
na kahit siya ay apostol na, siya ay puspos ng Espiritu Santo, may sakit ito. Ano yung sakit niya? Ito yung tinatawag nating prejudice. Yung kanyang maling paniniwala. Meron siyang hindi tamang paniniwala o opinion. Yung tinatawag nating prejudice at bigotry or snobbishness. Ito yung ugali na meron siya, kapatid. At napaka-interesante ang istorya nito kaya hindi ako umalis. At dapat sana, kapatid, ang tatalakayin natin that eternity is for all. Yun yung ating pag-uusapan na ang kaligtasan, ang buhay na walang gan, ay ito ay inaalok sa bawat sa lahat ng tao. Subalit dito, bago tayo pumunta doon, itong maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan ay nais ng Diyos sa atin na paunawa sa atin bilang Kristiyano, makita natin, kapatid, ang ating mga sarili kung saan tayo nakatayo sa harapan ng Diyos. Sinabi ko nga, mga minamahal ko mga kapatid, napaka-interesante ang storyang ito sapagkat ito ay isang storya ng isang apostol. Alam po natin na ito ang mga tinawag ng Panginoon. Ito ay mga alagad na nakasama ng Panginoon, nakita nila ang Panginoon, at sila ay mga pinili ng Panginoon. These are the elite group of the disciples. At itong si Pedro ay apostol nga, siya po pag sinabing apostol, inspirado. Taong inspirado. Ito ay born again, filled by the Holy Spirit. Subalit, mga minamahal ko mga kapatid, meron siyang ugaling bigotria at prejudismo. Na ito ay namuuna mula pa sa kanyang pagkabata. Ito ay naturo na sa kanya. Lumaki siya bilang Hudyo sa Judea. At bilang Hudyo, lumaki siya na naturuan siya ng ganitong uri ng pagkapanatiko na ugali ng mga Pariseo. Ang banal na kasulatan sa Lumang Tipan, mga minamahal kong mga kapatid, ay nagtuturo na ang Diyos ay pumili sa mga Hudyo. Pinili sila sa lahat ng mga sansinukob o sangkatauhan. Subalit, hindi sila pinili dahil ibig sabihin na pinili sila ng Diyos dahil sila ay superior. Hindi. Pinili sila dahil hindi sila smarte, hindi sila mas matalino kaysa iba, hindi sila mas superior kaysa iba, kapatid. Hindi ito ang basihan ng pagkapili sa kanila ng Diyos. At mababasa po natin yan sa Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 8, at chapter 9, verse 6. At marami pa sa Lumang Tipan na sinasabi kung bakit sila pinili. Hindi pinili sila dahil marami sila. Hindi sila pinili dahil maganda sila. Hindi sila pinili dahil matalino sila. Pinili, tinawag sila ng Panginoon dahil ito ay pangako ng Diyos kay Abraham. At walang bagay na interesante na makikita para sa Hudyo na sila ay tatawagin o pipiliin. Ito lang ay kaluran ng Diyos. At ang Diyos lang ang nakakaalam, kapatid. Subalit, sila ay pinili. Hindi sa ganung basihan, kundi pinili sila para sila po ay maging daan o instrumento na i-demonstrate ng Diyos yung kanyang nais na relasyon na ipakita sa bawat bansa at bawat bayan. Nais ng Diyos na ipakita niya itong relasyon sa Diyos at sa tao na nais niya. At gagamitin niya bilang ilustrasyon, bilang demonstrasyon, ang bayang Israel. In other words, kapatid, ang mga Hudyo ay mga taong gagawing tularan ng relasyon ng Diyos sa bawat tao. Sa ganitong dahilan, kapatid, kaya sila tinawag at pinili. Ngayon, ay typical po sa isang tao. Tulad din natin, na pag ganito tayo, ang ginawa sa atin na ganito, ay may tendensiya, sigurado, na gagawin din natin yung ginawa ng mga Hudyong ito.
ang mga ginawa ng Hudyong ito ay binaluktot yung original na pagkatawag sa kanila ng Panginoon, na sila ay ginawang hubugan sa lumang tipan. These Jews began to believe that God has called them because they are more superior than others. They began to believe that they are the exclusive possession of God. At the same time as well, kapatid, na ang Diyos ay exclusive na pag-aari din nila. At walang, sa kanilang paniniwala, nabuo sa kanilang mga isipan, kapatid, na walang interes ang Diyos sa mga hintil. Na ang gusto lang ng Diyos ay ang mga Hudyo. Ito yung idea na nabuo sa mga Hudyo. Na gaano katalino ang Diyos na pinili niya ang mga Hudyo. At ano ang namuo sa kanila? Na ganito, bakit ganon katalino ang Diyos na piliin ang mga Hudyo? Ay ito na yung idea na pumasok sa kanila ng kung bakit sila pinili. Matalino ang Diyos na ang pinili ay mga Hudyo. At ito rin, kapatid, ang tumatakbong kaisipan kay Pedro mula pagkabata, sapagkat itinuro na ito sa bawat Hudyo na lumaki sa Hudya. Para sa kanila, ang mga hintil ay isang uri lang ng hayop. At hindi ito tao. Naalala nyo, kapatid, na merong yung malaking pananampalataya ng isang babae na tinawag itong babaeng ito na Syrophoenicia, isang Kananiya. Ang sabi ni Jesus, hindi. Ang paywating, hindi niya direktang tinawag na ito ay aso. Ngunit sinabi niya, nang humihingi ng tulong ang babaeng ito, sabi niya, ang aking tulong ay hindi para sa aso, kundi para sa mga anak ng Israel. Ang kausap niya dito, yung Syrophoenician, na lumapit sa kanya, humingi ng tulong. Matthew chapter 15 po yan. O ngayon, kapatid, para sa mga Hudyo, hindi nila kinakausap ang mga ito. Hindi nila, itong mga hintil, hindi nila kinakausap. At meron tayong halimbawa, katulad nung Samaritano. O bagamat ito, may partisyon to. Hindi nga Hudyo, ay hindi nga hintil, pero kahit na basta't hindi ka Hudyo, ay may partisyon sa isip ng mga Hudyo. May diskriminasyon. Na pag ikaw ay hintil, hindi nila kinakausap. Pag ikaw ay hintil, hindi nila iniimbitahan dito sa bahay. Pag sila ay nakakahipo ng mga hintil at hindi nila ito sinasadya, uuwi ng bahay ito at maghuhugas. Ganon ang ugali nila. Ito yung nabuong idea sa kanila. Ito, kapatid, ang tinatawag nating uri ng bigotria, idea na pumapasok o tumatakbo sa isip na kahit mabuting Hudyo, si Pedro, tulad ni Pedro, may mabuting Hudyo, pero may ganitong mga kaisipan. Etong tinatawag nating espiritu ng bigotria at prejudismo. Ito ay isang uri ng tinatawag nating kamatayan spiritual. Nasabi ko nga, kapatid, na interesante sapagkat ang may sakit ay isang apostol. Ang may sakit ay puspos ng Espiritu Santo. Born again ang may sakit. Nais ng Diyos, kapatid, sa kwentong ito na paggalingin si Pedro at ginamit nga ang pangitahing ito. At bumaba nga ang malaking kumot na merong laman na iba't ibang uri ng hayop, lumilipad, gumagapang, at may 4 na paa. At para sa mga Hudyo, ito ay mga bagay na marumi. At sabi ng Panginoon sa verse 13, ginigising, nakatulog nga ito sa gutom. Nananalangin, tapos sa gutom, nakatulog, nakakita sa kanyang pangatain at kinakausap siya ng Diyos.
Sabi ng Diyos sa kanya, Pedro, bumangon ka. Umatay ka at kumain ka. At sinabi ko, sulatan niyo po, underline niyo po itong verse 14. Pakinggan niyo mabuti yung sagot niya. Nakipagtalo agad si Pedro sa Diyos. Sa utos na bumangon ka, Pedro, kumatay ka at kumain ka. Ito, pakipagtalo. Sabi niya, hindi maaari, Panginoon. Hindi pa ako kailanman kumakain o nakakain ng marumi o karumal-dumal. Gusto kong ipaunawa sa inyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung salita niya na hindi maaari. Not so, Lord, sabi sa salin ng English, sa New King James. A Christian cannot be a consistent Christian kung sasabihin niya, not so, Lord, Lord. Not so, Lord. Hindi maaari, Panginoon. Kung sasabihin ng isang Kristiyano na hindi maaari, sa gayon, yung si Jesus na sinabi niya, hindi maaari, Panginoon, ibig sabihin nito, hindi niya, Panginoon, yung kinakausap niya. At kung sabihin niya man, kapatid, na Panginoon, at sabihin niya man Panginoon, pero sasabihin niya, hindi maaari, ayan ay tinatawag nating inconsistency sa pagiging Kristiyano. Marami, kapatid, sa atin ang may karanasan ng ganyan. Na patuloy na nakikipagtalo sa Diyos. Sa ganitong pananalita ay sinasabi natin na alam natin ang mas mabuti kaysa Diyos. At marami, kapatid, na ganito ang ugali. Dalhin muna natin kay Pedro bago tayo magbigay ng ilustrasyon sa ating mga Kristiyano. Ang salita ni Pedro, kapatid, na ito, I have never, sabi niya, hindi maaari, Panginoon. Sinundan niya pa, I have never eaten anything that is unclean and tinatawag niyang karumal-dumal. Ito po, yung sinabi niyang, I have never, o kailanman ay hindi, ako. Ito po ay lengguwahe ng legalismo. Di pa ako nakagawa ng ganyan sa buong buhay ko. Yun ang ibig sabihin nitong lingguwaheng to, I have never eaten any unclean things in my life. Ang paraan, pag ganito narinig mo, pag narinig mo sa isang tao ito, o kaya sa Kristiyano, ito yung paraan na makikilala mo na siya ay legalista. Pag sinabi nating legalista, ang mga Pariseo ay striktong sumusunod sa araw o observance of the Sabbath. Anumang pagbubuhat ng kamay sa araw ng Sabat ay ipinagbabawal ito. Ang pagtatrabaho, ang pag-aani, basta't ginamit mo na ikaw ay gumana, magtrabaho, ang kamay mo sa araw ng Sabat, ito ay bawal. At tinawag niya nga ni Jesus itong mga Pariseo at mga Eskriba na legalista. Na pag sinabi niya, nakita nyo na merong ang inyong hayop ay nahulog sa balon, hindi nyo ba kukunin sa araw ng Sabat? Ililigtas yung hayop nyo ito? At sinasabi nyo na bawal ito? Yun ang pagiging legalista. At marami pang halimbawa. Dito po tayo. Ito yung sinasabi nating, itong tinatawag nating prejudice, ay yung ipagmamataas mo ang isang bagay na hindi mo pa ginawa sa iyong buhay. Yung negatibo, being proud of the negative, proud na hindi mo pa nagawa ang mga negatibong mga bagay na ito sa buhay mo.
Ngayon, totoo bilang Kristiyano na tayo na pinapatnubayan ng Espiritu, may mga bagay tayong hindi natin gagawin. May mga bagay na maling gawin. Mga bagay na nakakasama. Mga ipinagbabawal ng Diyos na mga bagay na hindi natin dapat gawin. Ang mali dito, kapatid, ay ipangmalaki natin ang mga bagay na hindi natin ginagawa. Yun ang mali. Ang biyaya ng Diyos, kapatid, na nagmamanifest yung grace ng Diyos sa paghahanap ng level ng in finding a degree of happiness. Kung gagawin natin itong positibo, ano man na gagawin natin, gagawin natin positibo, hindi sa negatibo. Alam nyo ba na ang mundo hindi na-i-impress sa isang Kristiyano na hindi nag-iinom? Nakikita, kapatid, na hindi gumagawa ng ilang bagay. Ano mga ginagawa ng mga Kristiyano na ng mga ilang bagay na hindi niya ginagawa? Hindi uminom. Hindi naninigarilyo. Hindi, hindi nagsusugal. Hindi nagbibisyo. At makita natin, minsan, sasabihin natin, very legalistic, hindi nagtitiktok. Hindi nakikialam sa buhay na may buhay. Ginagawa ito ng maraming tao, may mga hindi Kristiyano, gumagawa rin ito. At ito ay walang merito para sa isang Kristiyano. Kung sasabihin lang natin na, kapatid, na hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito, kung gayon, wala namang itong bagay na pag-iinteresan, magdadala sa interes ng mga hindi Kristiyano. Kasi ginagawa din nila ito . Ang hinahanap ng hindi Kristiyano, kapatid, ay yung ginagawa ng Kristiyano na hindi nila nagagawa. Pero yung hindi nag-iinom, hindi naninigarilyo, hindi nagbibisyo, nagagawa rin nila yan. Kaya hindi sila na-impress dyan. Meron ding mga hindi Kristiyano, kaya nila magdala, magbitbit, magsingit ng Bible sa kanilang mga kilikili. Kaya nilang kumanta ng praise and worship song. Kaya rin nila. Kaya rin nila makinig ng salita ng Diyos. Kaya nila. Pero, hindi makapag-impress ito sa hindi Kristiyano pag nakikita niya to sa Kristiyano. Ang gustong makita ng hindi Kristiyano ay yung antas na isang buhay na kung saan yung ginagawa ng isang Kristiyano, hindi niya magawa. Yan ang hinahanap. Yan ang mag-i-impress. Yan ang magbibigay ng tatak sa hindi Kristiyano. Na ang buhay ng isang Kristiyano ay puno, kapatid, ng pananampalataya. Ng pananampalataya, kumpiyansa, ng pag-asa sa gitna, kapatid, ng gumuguho at bumabaksak na mundong ito. Ang nagpapahanga sa hindi Kristiyano ay yung nakikita niya na itong Kristiyanong ito na sa loob ng bahay niya ay merong pag-ibig at tinatawag nating love and acceptance sa bawat isa. Na makikita niya in spite na gumuguho, na marami ng mga pamilya ang nasisirat, nawawasak dahil sa gawa ng tao, gawa ng kamay, pero nakikita niya na ang pamilyang ito na Kristiyano ay patuloy na buo, matibay, at pinagharian ng kagalakan, kapayapaan, ng pag-ibig sa loob ng tahanan kahit sa gitna ng magulo, masama na takbo ng mundong ito. Iyan ang tinitignan ng di Kristiyano.
Ito ang nakapag-i-impress. Sa madaling salita, o ulitin ko kapatid, mai-impress ang hindi Kristiyano kung ang kanyang nakikitang Kristiyano ay gumagawa ng isang bagay na hindi niya nagagawa. Pero yung pag-iwas sa bisyo, sa kasamaan nagagawa rin nila ito. Amen. Kaya dito si Pedro ay nirebuke ng Diyos dahil sa kanyang pagiging legalistic and prejudiced attitude. And verse 18, ang sabi po, sa verse 18, what God has cleansed, you must not call unclean. What God has cleansed, kung ano yung tinawag ng Diyos na malinis, ay hindi mo dapat itong tawaging marumi. Sabi ng Diyos. Ang ibig sabihin ng verse 18 na ito, mga minamahal kong kapatid, wag mong direkta na. Nang ibig sabihin nito, ang lakas naman ng loob mo na tawaging marumi, yung tinawag ng Diyos na marumi, na malinis. Ulitin ko ang lakas naman ng loob mo na tawagin mong marumi ang tinawag ng Diyos na malinis. Yung pong ibig sabihin nito, yung verse 18, na kapag nilinis na ng Diyos, huwag mo lang tatawaging marumi. Yan ang itinuturo kay Pablo. At yan din, kapatid, ang tinuturo ng kwentong ito. Tingnan nyo po. Ay kung itong kwentong ito, itong pangyayaring ito kay Pedro, ay madalas pong nangyayari ito sa ating mga Kristiyano o mga tao na naguguluhan tungkol sa kanilang pinagmulan o kanilang mga nakaraan ng ibang tao sa kanilang sarili. Ang katotohanan ng isang tao ay nasangkot sa masamang bagay sa kanyang nakaraan ay maaaring maging tatak ito sa kanya habang buhay. Kung ikaw ay nakamatay, maaari kapatid na ikay tawaging mamamatay tao. Kaya nga minsan may tinatawag na alias Na pag sila ay kung sumipa parang kabayo, ay si Petrang kabayo. Nagiging ganun ang katawagan. Nagiging marka na yon. Na kahit Kristiyano na, yung pa rin ang nagiging marka, kapatid. Yung kanyang nakaraan, yung kanyang background sa buhay. Ano yung mga background minsan? Mga walang pinag-aralan o mga dating pilay o lumpo. Anong tawag? May komang, may lumpo. Yun ang tawag yung marka. Na sinasabi ng Diyos, kapatid dito, kahit na sa sa isang Kristiyano na pinatawad ng Diyos at ay may kakaiba na pakikitungo sa kanila dahil meron silang nakaraan o may pinagmulan. Mga Kristiyano ito na pinatawad ng Diyos dahil sa kanilang nakaraan ay merong pantatak o nasa isip pa rin ng ibang Kristiyano kung paano nila tratuhin ito. Ito mismo yung tinatawag nating sakit ni Pedro. Ito rin ang sinasabi nating kapatid na tinatawag nating marumi, yung mga tinawag ng Diyos na malinis. Ano pang example dyan, kapatid? Na ay minsan tatawagin natin yung Kristiyano. Masamang spirito lumayo ka sa akin. Isipin nyo, Kristiyano, pinatawad ng Diyos, nilinis ng Diyos, pinalaya ng Diyos sa masamang spirito, tapos sasabihin ng kapwa niya Kristiyano, ikaw masamang spirito, lumayas ka nga sa tabi ko. Meron tayo ugaling ganun. Yan ang tinuturo dito ni Lord kay Pedro, sapagkat yung kanyang pakikitungo sa mga hintil, meron siyang ganun. Iba yung pakikitungo niya sa mga hintil. Ay minsan, ito pa, sa ating mga sarili, ito pa, isang bagay ito. Makinig kayo mabuti, kapatid. Ito example. Ginagawa natin ito sa ating mga sarili.
May mga bagay tayong nagawa sa buhay natin na napakasama. Ngunit alam natin, nung tayo lumapit sa Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos. Alam natin yon. Na ang Diyos nagpapatawad, na pinatawad tayo, pero tayo mismo hindi natin mapatawad yung sarili natin. Hindi natin matanggap na tayo ay ganon dati. Pero ang Diyos, kapatid, tayo ay pinatawad, kinalimutan niya na ang mga kasalanan ito, pero sa atin pa rin, hindi natin matanggap yung mismo sarili natin na tayo ay nilinis na ng Diyos. Alam niyo ba, pag ganitong ginagawa ng isang tao, na hindi niya matanggap ang kanyang sarili na siya'y Kristiyano na, at hindi niya matanggap na siya'y makasalanan, na pinatawad, nilinis na ng Diyos, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Yan ay napakalaking kasalanan na ginagawa natin na sinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Pero, at the back of your mind, kinukonsensya ka ng kasalanan mo dati. Hindi ka pa nakakalaya. Pero, sabi ng Diyos, malaya ka na, malinis ka na. Pero, ang tingin mo, isip mo, dahil sa nakaraan mo, hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Dahil sa laki ng iyong kasalanan na nagawa sa nakaraan. At tinatawag, ang mga ganitong pag-iisip, kapatid, tinatawag natin na marumi ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Tayo, pinatawad. Eh dapat malinis na ang tatakbo sa ating mga isip. Pero tayo mismo, nagdududa pa na nilinis na tayo ng Diyos. Kaya nga sabi dito, tandaan nyo kapatid, sa verse 16, sa verse 16, doon pala sa verse 13 yung, hindi 18 yung kanina, I stand corrected, yung sinabi ng Diyos, bumangon ka. Bumangon ka, pumatay ka at kumain. Dito sa verse 16, pansinin nyo, 3 beses na ipinakita sa kanya ang pangitain ito nung siya ay natutulog. Nananalangin siya at nakakatulog siya eh. He fell in a trance. Sabi sa salin ng English. At nakakita siya. He saw a vision. He saw God, na may binababa ang Diyos, na isang kumot na naglalaman ng iba't ibang uri ng hayop. 3 beses ito. 3 beses, kapatid. Nakakatawa to, kapatid. Bakit sinabi nakakatawa? Na ipinapakita dito yung katigasan ng ulo ni Pedro eh. At nakikita rin yung sarili natin eh. Yung sarili ko eh. Mga dating mga ugali ko to eh. Kailangan pang umupo na sa harap ng larawan ng 3 beses ipakita yung larawan para maintindihan, makuha, magets ang ibig sabihin nito. Sabi ng verse 16, kapatid, nung 3 beses pinakita ang larawan nito, hindi pa rin mag-gets ni Pedro. Pero, nung dumating, kapatid, yung mga hintil, na may kumakatok doon sa tahanan ni Simon at hinahanap siya, na unawaan niya yung mensahe ng pangitain. Kapatid. Yung bigotry and prejudice is against the Spirit of God. At kahit na magiting na apostol si Pedro, ay kailangan niyang matutunan ang mahalagang aral na ito. Kailangan niya na siya ay makalaya sa ganitong pag-iisip. At siya ay tinuruan. Hindi dahil pagpuno ka ba ng Espiritu, pagpuspos ka ng Espiritu? Hindi. Kailangan sa pagtuturo ng banal na Espiritu. That is what God wants. That the Spirit of Jesus Christ has come to remove all walls of partition
that separate human beings. Ang sinabi ni Jesus, kapatid, Matthew chapter 12, verse 30, He who gathers with me, who is with me, sabi ni Jesus, gathers with me. But he who is against me, scatters. Ang sino mang kasama ko ay nagtitipon. Ngunit ang laban sa akin na hindi sumasama sa akin ay nagkakalat. At itong pahayag ng Panginoong Hesukristo ay isang pahayag na ating mahatulan yung ating mga sarili. Ano ba? Bilang Kristiyano, ano ang epekto ko sa iba? Ako ba ay nagtitipon? O ako ba ay nagkakalat? Ako ba ay isang Kristiyanong nagpapagaling? Nagiging daan ng pagkakasunduan sa iba? O ako ba, am I a Christian breaking down the walls of partition and bringing people together? Or am I a Christian that divides? Am I a Christian that creates faction? Ito po ay isang pahayag ng Panginoong Kristo upang ating mailagay yung ating mga sarili na masuri natin ito sa harapan ng Panginoon. Na kahit tayo ay puspos ng Espiritu Santo, tayo ay born again, baka sa ilalim ng ating mga puso, nakabaon ito na malalim sa ating mga puso, hindi pa tayo nakakalaya dito. And this is the great lesson that God taught to Apostle Peter. On this occasion that sinasabi ng Diyos that Gentiles should be your friend. Na kailangan sila ay tanggapin mo. And verse 17 to 23, kapatid, di ko nababasahin, pero dito, pagdating ng mga isinugo ni Cornelius para sunduin si Pedro, nalaman niya, naunawaan niya ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil panay hintil, dalawang katulong, alipin, at dalawang isang tapat na sundalo ni Cornelio ang dumating sa bahay ni Simon na nagluluto ng balat ng hayop. Natagpuan nila, malalakas ang mga ilong nito dahil pag nagluluto ka ng chicharon talaga, ay maaamoy mo talaga yung amoy ng balat ng hayop. Ito, balat ng hayop yung linuluto, gagawing gagawing tele, hindi chicharon. At nung pagdating nga ito, inimbitahan niya, pinapasok niya sa tahanan at inimbitahan niya itong mga hintil. Peter invites this Gentile dito. Ngayon, kapatid, sinimula ni Pedro na iguho yung mga hadlang. Sinimula ni Pedro na wasakin yung mga pader na nagse-separate. At sinimulan niya na imbitahan itong mga hintil bilang kanyang mga guest sa tahanan na kanyang tinitirahan na bahay ni Simon. That is the first step na ginawa ni Pedro. At ito, kapatid, he had never done this before in his entire life. Hindi niya pa nagawa ito sa buong buhay niya na siya ay makipag-usap sa hintil, na siya ay magpapasok sa hintil bilang kanyang bisita sa loob ng kanyang tinitirhan. At ito, kapatid, ang lingwahe ng kalayaan. This is the language of liberty. But the language of legalism says, I have never done it before. Pero, sabi ng liberty in Christ says, kapatid, bueno, wala pa akong nagawa tulad ng ganito. Ibig sabihin, yung bagay na hindi nagawa ni Pedro,
ito ay tinuro sa kanya na merong siyang isip na discrimination sa ibang tao, lalo na sa mga hindi. Maaari, kapatid, tayo rin, kahit Kristiyano na, born again na, puspos ng Espiritu, pero may ganitong uri ng spiritual na kamatayan. Ang kamatayang ng pagkapanatiko. Ang kamatayang pagmamataas. Ang kamatayan ng maling matuwid na palagay sa ibang tao. Mali na ang palagay ni Pedro sa mga taong hintil na ito. Kaya hindi siya nakikisalamunin, nakipag-usap ni imbita. Pero ngayon, itinuro sa kanya ng Diyos. At kapatid, ito yung simula na kung saan dadalhin siya ngayon. Ang pupuntahan niya hintil, si Cornelius. Ang pangangaralan niya, hintil. At ito ang unang pagkakataon na makakapakinig, tatanggap ang isang hintil ng mabuting balita na maliligtas, na iniulat ang aklat ng mga gawa. Dito, si Pedro ngayon ay nagbukas. Dito, si Pedro ngayon ay handa nang tumanggap. He will share his love and acceptance of others. Kaya sabi nga ni Pablo, hindi na ang sukatan ko ay ang sukatan ng tao, kundi ang sukatan ng Diyos. Na ang lahat ng tao, dahil si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Ngayon, ang lahat ng tao ay patay na sa kanilang mga sarili at nabubuhay na lang para kay Jesucristo. Wala nang dibisyon ang Hudyo at Hintil. At ito ang itinuturo sa atin, kapatid, na baka sakali kaya tayo ay hindi nagiging epektibo, meron tayong ugaling ganito. Na yung mga nilinis ng Diyos, tinawag niyang malinis, sa isip pa rin natin ay mga marumi pa rin. Ni kahit yung ating mga isip, sarili natin, pinatawad na tayo ng Diyos, tatanungin pa natin ang iba, pinatawad na kaya ako ng Diyos? Pag mga ganun ang lingwahe, kapatid, ginagawa nating sinungaling ang Diyos sapagkat siya ay tapat sa kanyang sarili at hindi siya magbabago. Pag sinabi ng Diyos na pag ipinahayag ng iyong mga labi, ang iyong kasalanan, siya ay tapat. Tapat. God is faithful that He will forgive you from all your sins and cleanse you from all your unrighteousness. That all our sins that are forgiven are all being thrown into the depths of the sea para hindi na ito maalala. To be forgotten and not to remember ever. Pag tayo ay pinatawad ng Diyos. Amen. Kaya ikaw, kapatid, kung ikaw hanggang ngayon, nakukonsensya ka pa. At nagigilty ka, pinatawad ka na ng Diyos, malinis ka na. At minsan, ito ang nagiging hadlang para maging epektibo tayo sa pagdadala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Imbis na tayo ay magbuo, tayo ay nagwawasa. Imbis na tayo ay daan ng pagkakasundo, nagiging daan pa tayo ng pagkakahiwalay. But, today, I pray, all of us ay nagising at nakalaya na sa ganitong ugali ng anyo ng isang kamatayan sa atin, ang pagmamataas. Kristiyano na ako. Hindi natin namamalayan na nagyayabang na pala tayo. Hindi na ako gumagawa niya. Hindi natin mai-impress ang mga tao dyan. Impress natin ang mga tao pag nakikita nila si Jesus sa ating mga buhay.
that we are living in faith to the one who died and loves us. Amen. At God bless po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At ang Diyos ang nangusap sa ating lahat ngayon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu upang tayo ay maging epektibo na Kanyang mga anak katulad ni Pedro na mangangaral kay Cornelius. Inayos muna ng Diyos yung puso ni Pedro. Ngayon, maayos ka na. Pwede mo nang isend lahat yung mga preaching na yan na iyong napapakinggan. Yung mga napapakinggan mo na preaching na yan, send mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay. At sila rin ay makalaya. Amen. Matanggap nila ang kaligtasan mula sa mabuting balita kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, tanging sa Kanyang pangalan lang. Amen. God bless po sa inyong lahat. At, nakita ko na nga pala itong mga anak ko. Itong sila, Kuya Alin, Ate Base, yan, ang aking anak na si Base. Sila, Kuya Alin Gascon sa Dinahican. At may nakita ko na iba pang mga pangalan, kapatid, na hindi ko nabanggit. Maraming salamat po sa inyong mga pagsama sa pakikinig ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.